sa extrajudicial killings. However, meron po tayong isang resource persons na inimbitahan to speak about yung nangyaring pagpatay sa kanyang asawa sa Davao, no, when the Davao Dumoy raid was implemented, where a warehouse of shabu was discovered. At isa doon sa mga napatay ay yung husband nitong ating resource person sa ngayon, who is allegedly a drug lord. So gusto nating bigyan ng pagkakataon nito nang sa ganon makita natin kung ano ba yung sirkumstansya sa likod ng pagkakakulong nila, no? At pagkakapatay sa kanyang husband. So yes, Congressman Paduano. Chairman, ano lang po, can I request that before we proceed with Ms. Jed Pilapil, can we discuss first the related doon sa drug quotas that was discussed during the previous hearing? Doon po sa mga pulis na na-dismiss based on the quota. Kasi kaninang umaga pa po naghintay dito si Vice Commissioner Bernabe at saka yung sa CSC. Nandito ba yung taga Civil Service Commission? Civil Service? Any representative from Civil Service? Oh, saan sila? Silang importante. Anyway, Chairman, baka pwede lang natin masingit ngayon, mamaya, no? Kasi si Vice Commissioner Bernabe is already informed at he participated during the last hearing. Ang mahalaga ngayon dito, Mr. Chairman, is yung presence ng CEC because I have with me all the case folder that was also submitted by the CEC to this committee, Mr. Chairman. So we cannot discuss this unless in the presence of the CEC. Kasi may tatanong na ako sa kanila. Sige, thank you, Chairman. For the meantime, na wala pa yung representative ng CSC, can we proceed with the deliberation on, or maybe perhaps the questioning or interpellations to Ms. Jed Pilapil C. We are in receipt of an affidavit signed by Jed Pilapil C. Affidavit mo ba ito, Jed? Ito? Yes, Your Honor. Ikaw ba ang pumirma dito? Opo, Your Honor. May kasama kang abogado nung gumagawa ka ba nitong affidavit na ito? Opo. At ito ay buong puso mong ginawa? Walang nag-impluensya, walang nagtumakot, walang nag-pressure sa'yo? Wala po, Your Honor. Okay, so dito ka ngayon, voluntaryo kang humaharap. Opo, Your Honor. May abogado ka bang kasama? Wala po. Gusto mo bang bigyan ka namin ng abogado? Kung kinakailangan po, Your Honor, okay naman po. Sige, kung ang pakiramdam mo, ikaw ay tinatanong, lalabag ang iyong karapatan, huminto ka lang at itaas mong iyong kamay, bibigyan ka namin ng abogado. Opo, okay. Thank you, Your Honor. Comsec, can you please sound off our lawyers in the House to be present here at any given time that the witness would need the assistance of a lawyer? Okay, salamat. So now, we'll proceed. Yes, sige, bago po magkatanungan ay we will administer the oath of Ms. Jed Pilapil C. And the rest, those that attended this committee hearing for the first time, maaari po ba tayong mag-oath? And Comsec, please administer the oath. Tumayo po and itaas natin ang ating kamay. Kayo ba ay nanunumpa ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan sa pagdinig ng kapulungang ito? At kaawaan nawa kayo ng Diyos. Maraming salamat. The oath has been administered. Okay, thank you, Comsec. Now, we will now proceed with interpellations. I have here a list of the members who wish to interpellate Ms. Jed Pilapil C.
I'd like to give the floor first to the chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko po sanang tanungin si Miss Jed Pilapil-C. Ano po? Taga saan po kayo? Taga Surigao del Sur po. Oo, yung mga Pilapil taga Surigao. Opo. Okay. Kasi meron akong mga kamag-anak na Pilapil sa Bicol. Eh. Oo. Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Anong napag-usapan nyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak namin. Nagkataon po na tulog siya nung mga 3 p.m. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga 5 p.m. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Okay. Tapos, nung 5 p.m., kaya Lalaki siya, lalaki. babae po. Ilang taon na siya? Actually, nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So, 20 years na po ako, 23 na po siya. Okay. Nasaan po siya ngayon? Yung anak Nandito po, sa Manila po. sa Manila. Okay. Nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga alas 5 na po ng hapon. Nagmadali ako kasi nga 5 p.m. na yon. Tapos, nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30, mag-close na pala. Almost 6, dumating ako doon. So, nung pag-park ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga, makikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So, nagmadali ako ng tawag, nagpaulit-ulit ako ng nag-dial kasi kailangan ko nga siya na magmadali kami kasi wala kaming bigas at that time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin nakalimutan niya. So ngayon, hindi man talaga siya sumagot, pumunta ko sa Gloria Maris kasi wala kaming ulam, magbili na lang kami. So yun, sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay. Pagdating ko doon, kasi nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko galing China. Naiwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro kasi natapos ako sa SM mga 6:30. Siguro by mga 7:30 nasa bahay na po ako. Nakabalik na po ako. Pagdating ko po doon, hinanap ng mama niya, yung parents niya, bakit daw hindi ko kasama si Alan. Sabi ko po, hindi ko siya nakausap, wala. Pilipino po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po. Chinese, hindi siya Pilipino. Hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal na kayo mag-asawa nung at that time, nung Hindi po, December 31, 2004. 2004, matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po, kasi 2000 lang po kami kinasal, July. So, parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro, mga ganyan. Okay po ba ang buhay niyo? Maganda ba yung pamilya niyo? O, ano po ba kalagayan ng buhay niyo? Sa awa ng Diyos, okay naman po kasi nga, businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang, ito nga ang realidad dahil na sinuway ko yung mother ko, nung nag-asawa na ako, naging battered wife ako. Opo. Ano ibig sabihin ng battered wife? Nananakit po siya kasi... Si Alan C. Opo. Sinasaktan ka. Opo, Your Honor. Siguro nga ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pag-disobey ko sa parents ko, Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo.
Ganun po, Your Honor. Tsaka hindi ako pwede magsumbong kasi nga, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayaw ko na mapahiya ko sa family ko kasi sinunod ko man yung gusto ko. Hindi mo siya hiniwalayan. Hindi ka miwalay sa kanya. Nag-attempt po ako nung mga buntis pa po ako at that time, mga siguro mga 7 months. Nag-attempt ako na gusto ko siya na layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family, parang inayos kami. Bumalik din ako. So, anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig sabihin ng battered wife, binubugbog ka ba niya? O? Opo, yung may instance talaga na muntik ako namatay. Yung na-hospital ako sa Davao Doc. Yun ang na pinaka-worst. Dahil nga, nagkaroon ako ng, hindi ko maintindihan kasi baliktad yun, Your Honor. Yung itong floor, nasa taas, yung sa taas, hindi ako makakain. Tapos, hindi ako makatayo. So, parang natakot man siya. Pinadala niya ako sa ospital. Pinatingnan niya ako dun sa, yung neurologist ba yun? Parang, yun. Tapos, Yung ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses niyang ginawa sa iyo mula nung kinasal kayo? madalas po, Your Honor. Ang nakakaalam po yung, one time talaga kasi yung mother-in-law ko, minsan nagbakasyon man yun sa amin. Naka-witness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya pero siguro walang yung mama niya kasi mamagawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, ng 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte. Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung time, at that time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya? Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya. Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Mhm. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, na galit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit. Hindi niya sinabi kasi nga, kinulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit may kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya, Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilalang kilala nung Mayor Duterte at that time, ang asawa mo. Palagay ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? Hindi ko po masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Ang alam ko, mayor siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na or wala kong instance na nakita na... Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay Opo, at Your Honor. bibigyan ka ng security Opo, Your Honor. mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte ilang minuto after na dumating siya. Ano yung Again, Your Honor. Umalis siya sa bahay mo ilang minuto pagkatapos niyan dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsa-Sabbath day na po ako pagka following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta So, doon. nung umalis siya, Miss Jed, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban wala. sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya o sino man? Vice Mayor, Kunsel, wala po siyang kasama? Wala talagang nakilala doon. At saka madilim din yun. Yung time na yun kasi mga 9:30 na yun, madilim yung hindi
Hindi ko masyado na ano yung mga mukha ng mga kasama. Pero marami talaga Siya sila. ba yung nagbalik kinabukasan sa pangako niya? Hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. O after several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag. Tumawag sa iyo Nagtawag o po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. Mhm. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi, nung tumawag siya sa akin, kasi, Nakausap mo siya. opo, nang pagsagot ko, so, siyempre, kilala niya, babae ang sumagot, so ako yon. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo telebisyon kasi, yung Dumoy ni Raid, nandun ang asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo telebisyon. May bahay ka doon? Sa Yung, Dumoy? actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo. Opo. Ang Dumoy property. Opo. Yung pinagganapan ng krimen. Opo. Yung nirentahan ni Alex Kim, nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract of lease. Gaano kalayo yun sa Arlene apartment kung saan ka nakatira? Medyo malayo po, Your Honor, kasi Toril yun, yung apartment namin, nasa ano lang yun sa Agdaw. So malayo-layo. Ibig sabihin, Turil yung Dumoy, yung Arlene sa Agdao. Sa Agdaw, malapit. Which is how many hours away? Mga 30 minutes o 1 hour? Hindi naman siguro maabot ng oras. Okay. Ang nabanggit mo, noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PDEA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PDEA. Oo. Kilala mo ba yung PDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga ano sila yung parang dito, mga sa pangalan. Kaya So, nakikita. sino po ang PDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na Yung- in-interview ka? Una, yung si Monte de Ramos po. Sino po? Sino po? Monte de Ramos. Namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. namatay na. Opo. Anong kinamatay niya? Base lang po sa sinabi sa akin kasi before po siya namatay, nagpunta pa yun ng jail. Parang heart attack yata. Hindi ko talaga sure, pero Heart yun lang. attack? Opo, Oo. yun lang Hindi- ang sinabi Hindi po sa siya namatay sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga sure kung ano, pero ang sabi na ano daw siya, na heart attack. Sino pa ho ang nakausap mo niyo sa PDEA? Yung si nakilala ko na yun, si Val Carillo. Val Carillo. Opo. Ang kanyang apelido ay Carillo. Opo, Your Honor. Siya po ba'y buhay pa? Wala na talagang balita, Your Honor. 20 years na nga po ang dumaan. Hindi ko na Yeah, alam, hindi ko na nga kilala siguro kahit mga mukha nila. Hindi ko na Okay. matandaan. 20 years. Alright. Sino po itong si Alex Kim? Ano po, yan po yung nag-rent ng namin, yung bahay namin. Ano po ang kanyang relasyon kay Alan C? Actually, first time ko lang talaga na nakita si Alex Kim, pinakalala sa akin ng asawa ko. Sabi niya, mag-rent nga daw kasi mag-open daw sila ng business. Yung sa Dumoy. So Yun. business partner po siya ni Alan. Hindi ko alam kung business partner sila, pero ang sabi niya sa akin, mag-open ng business si Alex Kim. Yun ang sabi niya. Ito ba si Alex Kim ay Chinese din o Pilipino? Hindi ko maintindihan, Your Honor, yung nationality niya, honestly. Kasi nga, marunong siya mag-Korean, marunong siya mag-Japanese, marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-Tagalog. Kaya hindi ko alam kung Korean, Chinese ba siya o ano. Kasi nagtaka nga ako, kaya nalaman ko, kasi nagyabang siya. Salita siya ng Korean, sabi ko, parang matalino siya. Sabi ko, bakit ang dami niyang alam na mga languages? Marahil kaibigan din ito ng the then Mayor Duterte, si Alex Kim, correct? Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam na si Mayor at saka siya magkaibigan. Kasi nakita ko lang po si Alex Kim nung pinakilala nga ni Ala, nung asawa ko, na magre-rent siya ng bahay. Ito namang si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Yun. City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming.
Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. So ito Hong yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi, magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si Hong Ming ay si Michael Yang din? Sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito, Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may sa akin na yung friend ko, sabi niya, hala, Jed, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso nyo kasi si Michael Yang. Kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA. Sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. Therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Opo, siya po yun. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o ni Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Pwede bang ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ng Michael Yang. Matagal na bang kaibigan ni Alan C. si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na sila na magkakilala. Kasi nga, pero nagpupunta kami, si Hong Ming sa bahay nyo? Hindi siya nagpupunta. Kayo nagpupunta kami sa ang kanya? pupunta doon kasi nga may display area kami doon sa kanya. Okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta ron sa isang linggo? Hindi naman palagi, not frequent, but siguro sa mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pag pupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap dahil ako, di ba meron siya mga tinda, yung mga damit. O di kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, Okay. Your Honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. Can we ask yan. Ayan. Siya Opo, ba yun? Your Honor, siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor Duterte nung siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic advisor. Opo, ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor kasi alam ko pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Pidea mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan narinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan po. Pero wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nag-ano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala na sasabihin yung mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nagsasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before na-occupy
yung ngayon Michael Yang ni Hongmin, ay hindi, no, I mean si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So sabi ng asawa ko, magbili ka ng, kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate Opo, yun po ang totoo ang yun. mga salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy. Hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nagdi-deliver ako doon. Kasabwat daw ako sa yung drug operation ng asawa ko. So, Okay. yun ang pinakaano ko na natatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jed, kilala mo ang director ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagkaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang mo. Kapag nandito siya tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang ko muna. Pakituro nyo nga po kung sino kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi pa 20 nag-iba years na yun eh. Opo, kasi parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po bang tumayo kayo sandali? Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapaupo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po, kasi siya po yung So doon. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Alam mo, nung kinausap ka rin namin noon panay ang mo mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagsasabi ka ng totoo at nagisinungaling si Miss Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is ay that what you're saying? Mr. Chair, can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question ko? 1 minute suspension. Okay. Hearing is resumed. Naalala ko na. Talagang tumatanda na tayo no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang
Ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-i-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yon, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos. Tinanong mo ako ulit na ano yung... Kasama niya. Kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually, isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your sa Honor, korte? hindi ko po alam kung ano po. Kasi nga, Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko, I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, ano ba yun, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako dahil makasuhan daw sila ng illegal detention dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. Dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nang sabi niyan? At that time po, si Attorney Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang dito Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro, Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam na mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at that time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PIDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilken, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Miss Jed, na-convict po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapilsi, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already, she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair.
Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin. Kung pwede nga lang siguro sa Honorable Court na to, ito sa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng ano, kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin na hindi ko siya kilala? Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko, wala na yung mga records. Ano po? Palagay ko po, Your Honor, hindi ko na po kayo alam. makakuha ng record para malaman po natin kung talagang sinabi niyo hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor. Di ba archive siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago, parang kahit nga ako yung ibang events, hindi ko na alam po. Mr. Chair, ano bang magagawa natin dito? Yes. Kung halimbawa, kung makita natin na talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Wilkins o totoo yung sinasabi ni Ms. Chen. Chairman Karaps, Mr. Chairman, before, with the indulgence of Congressman Denny. Anyway, Sir Wilkins, doon sa narration ni Jed, tama po ba na nung, of course, again, you will not remember the exact date, but ito, tandaan ni Jane, nung January 4, 2005, inimbitahan niyo daw si Jane, si Jed, at saka sa opisina niyo. Hindi ko ma-remember yung Oh, date. yung date. Pero, Basta but you inimbitahan confirm. siya. But you confirm. Na ininbitahan siya sa Oh, yeah. office. I don't know the date, Mr. Chair. Okay. Now, second, is it correct na nag-sign siya ng waiver? I don't know, Mr. Chair. Why? Hindi para sa akin yung Mr. Chair. I have my investigator. No, but you're the head. Hindi na usually Ay, Sir Wilkins. Maglulukuhan ba tayo dito? no, Mr. Chair, kasi sa akin, Mr. Chair. Project mo yon. Yes, Mr. Oh, Chair. ngayon, kinuha niyo yung subject, yung supposedly suspect, without a warrant. Di ba tama? Without a warrant? Their invitation? Yes, Mr. Chair. O now, para hindi kayo makasuhan, nag-waive siya. Pumirma ng waiver, tama? Hindi ko alam, Mr. Chair, kung nag-waiver siya because my investigator, sila yun, Mr. Chair eh. Usually, Mr. Chair, pag head Mr. ka ng Wilkins, office, Mr. Wilkins, ikaw yung head of office, napakalaking project, tapos hindi mo alam, tapos hinayaan mo yung mga tao mo na papirmahin yung subject or yung suspect for a waiver? Mr. Chair, as head of office, ang in charge dyan is investigator. I delegate the job sa investigator. Anyway, Mr. Chair, may lawyer sila, Mr. Chair eh. But in that case, Mr. Wilkins, are you not liable if ever there will be a violation of the rights of because you're just at the head and there is an investigator? Ito, theoretical lang. Mr. Chair, Are you not liable? Theoretical hindi ko sinasabi na he has all the bases of his overclaim. usually, Mr. Chair, sa... Hindi nga. At tinatanong ko, theoretical. Hypothetical. Theoretical. Are you liable or not? No, Mr. Chair. Why? Dahil hindi naman... But you are the head of Yes, Mr. the office. Yes, Mr. Chair. If illegal activity or whatever violation of law under your office, as the head of office, you are reliable, especially in this case. Especially in this case, this is a very big project of your office. Oh, si AC Mr. Chair. nandito. Ito, si AC, this is not, si AC,
This is the subject. Are you a lawyer, sir? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the other members of the This is the subject for in your invitation, no? But tanongin na kita. In this case, eto, hypothetical lang. If the investigator of Wilkins violates the right of the suspect, is he not liable of any case? Mr. Chair, there are circumstances that has to be met for the principle of command responsibility to apply to the extent that the principal may be liable. Because, Mr. Chair, as explained by former Executive Director General Villanueva, he mentioned that he delegated the conduct of, if I heard him correctly, the conduct of that operation to his investigator. No, that is not the conduct of the operation, the conduct of the investigation, of the interrogation, Mr. Chair. of the interrogation. Yes, Mr. Chair. Pero sa project, nandun siya. Directly being supervised by Mr. Wilkins. Like At I'm- inamin niya yan. Well, in fact, nagyabang pa siya dito. That is not a project of Asierto, that is my project. And that's in record. Now, in that case, Attorney, yes, Mr. Chair. is he liable? Again, Mr. Chair, as I've mentioned nga po, there are circumstances that would qualify Corrupt for it. Paduano. Ah. The indulgence na lang, attorney. Ang tanong natin is he liable on the basis of command responsibility? Mr. Chair, as I am explaining, there should be qualifying circumstances present in a case for a principal to be liable under command responsibility. There is, just like what you've said, that he delegated the authority to investigate, Kumonte de Ramos. Hindi na makapagsasabi ngayon, patay na eh. Palagay ko, namatay siya dahil dyan eh. Mr. Chair, Pangalawa, walang arrest warrant. Is that a violation too? Mr. Chair, if I heard the representation of Mr. Villanueva correctly a while ago, the matter is already decided with finality in the Supreme Court. I would not like to comment on the merits thereof as it may violate our duty as lawyer as far as there is already a decision made by the Supreme Court. But again, with regard po doon sa possible accountability, administrative accountability or liability of Mr. Villanueva as the principal or head of the office during the time of that conduct of investigation, it will all depend po dun sa mga attending circumstances. Because as I mentioned, Mr. Chair, one of the requirements is that the principal should know that there is an irregularity or an omission that was committed, and despite knowing of such irregularity or wrong committed by his subordinates, he failed to take corrective actions on the matter. So The irregularity caused the brokenness of the family actually. Anyway, Miss Jed, nabanggit mo na hanggang ngayon, hindi mo alam kung buhay pa o patay na ang iyong asawa? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Wilkins, alam mo ba napatay na si Alan T? Mr. Chair, wala siya doon sa laboratory when the time was when we raided the laboratory, Mr. Chair. So hindi mo rin alam kung buhay Hindi siya. ko alam, Mr. Chair. Oh, okay. So, ayan. Miss Jed, narinig mo ang sinabi ni Director Wilkins na hindi rin niya alam kung buhay o patay ang asawa mo. Opo, Your Honor. Actually, kung pwede pa akong magsalita. Sabi ko nga, sa 20 years, I was able to accept na God has a purpose. Kung buhay man si Alan C. or patay,
gusto ko na sana matahimik na po ito, Your Honor. Kasi nag-suffer na po ako ng 20 years, yung anak ko. Di ba kanina sabi nga ng may decided na may finality na po yung kaso namin. Wala na akong magawa eh. Pero siguro tama yung sinasabi sa Bible na Proverbs 13:23 na for lack of justice there is waste. By waste talaga. Kasi yung buhay namin ng kami, magkapatid. Supposedly, hindi kami nagpapagasto sa gobyerno, sa pagkain, sa rasyon, sa kulungan. Siguro mas productive ko pag nasa labas. Pero sa nangyari, anyway, sabi ko nga, wala na kami magawa. Tapos na eh. 20 years, hindi ganun kadali. Pero with God's grace po, He has a purpose at naging makabuluhan ng buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sana po, bigyan na po ng peace ito kasi parang useless din, Your Honor. Dahil hindi na po maibabalik lahat ng na-damage sa buhay ko. Salamat po sa inyong attitude. Ilan taon pa po kayo sa kulungan? Ano? Ilan taon pa po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status nyo ngayon? Actually po, Your Honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po. Kasi nga, with the GCTA po, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nga, mayroon yung bagong yata batas. I was able to avail ng GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung good attitude ko sa jail until sa correctional. And I am even the trustee mula sa jail hanggang sa correctional. At ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God. At sa ngayon, so sana, I would like to take this opportunity to speak if I may be allowed by this honorable committee na sana po, mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko na kalayaan, pati yung kapatid ko. Kasi 3 years old pa po yung anak ko, mag-23 na. Ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko. Ang iyong kapatid na convicted. Opo, Your Honor. Nasa Dapicol po siya. Kumusta na po siya ngayon? Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, Wala rin din po siyang kasalanan. Pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko siguro sa tulong ni God, I tried to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya, medyo nasaktan lang siya talaga. Dahil nga ito sa nangyari ngayon, bakit naungkat na naman ito? Dahil tapos na nga. Tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan. Bakit ito? Pero siguro, baka ito yung opportunity sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko. At para na rin sa kung okay lang po na. Marami po sa mga kasamahan ko sa kulungan na baka kasi itong body na to, I am praying for this body, hindi lang sa yung lawmakers ng Philippines na i-enlighten po kayo kasi ang daming, siguro, yung 20 years ko sa kulungan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin, lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon, sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na sana hindi lang po ako mabigyan ng pansin po yung mga nakakulong. Mr. Wilkins, alam ko po na mahirap din ang inyong kalagayan. Ano po? Pero alam nyo, tulad ng testimony po ni Ms. Jed, kung totoo po yung sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Kung totoo yung sinasabi niya, Mr. Wilkins. Tama ho ba ako? I don't think so, Mr. Chair. Sabi ko, kung totoo ang sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Yes, Mr. Chair. You are. Correct? Yes, Mr. Chair. Kung totoo yung sinasabi niya. Kung totoo, yes, you Mr. are Chair. guilty Yes, of Mr. human Chair. rights violation. Sasabihin ko sa iyo, kung totoo ang sinasabi niya, hindi ka na makakatulog mamayang gabi. Mr. Chair, 20 years yan, Mr. Chair. Kitang-kita Hindi ko ko na- sa mga hindi ko na- video. Hindi ko na kinakailangan pang explanation mo, Mr. Wilkins. Mr. Chair, gusto ko naman tanungin po itong, I'm so glad that Ms. Fortune is with us today.
Uh, Dr. Fortuna, ano po, you have done a lot of forensics, no? Sa mga biktima po ng extrajudicial killings, no? So, we'd like to find out kung ano yung findings niyo po sa kanila. Good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. I have been in practice in the Philippines as a forensic pathologist for almost 30 years. And yes, I have seen time and again the so-called victims of extrajudicial killings. And lately, I have been busy with the victims or the deaths during the war on drugs from 2016 onwards. I have seen some autopsies, and I am now in the process of examining skeletal remains as well. I have seen other deaths involving, that's it, allegations of drug use even before 2016. I'm still seeing victims of activists, red tag, people, environmentalists, allegedly killed by the military as well. So I have seen. Dr. Fortune, how many victims have you autopsied so far as the war on drugs is concerned? Autopsied, this was 2016 to 2019. I saw about 30 cases. 30. Exhumations, 2016 onwards, we have been exhuming because it's been 5 years and they were buried in public cemeteries and the families could not afford extending the lease. I have been doing this with AJ Kalinga Foundation through Father Flavi, and some other parties have approached me. So in total, I have seen 114 exhumed cases. Dr. Fortune, in all of those that you have autopsied, ano po ang findings nyo? For example, like they have been killed. Nanlaban po ba sila o they were just killed without even, lumaban o talagang nanlaban? In all of these cases, the best is you do homicide investigation, which is basic, which generally had not been done in the shootings. You would want to, what we call, reconstruct the shooting. What is the body saying, the victim, the dead victim, the other evidence, the scene, versus, as you say, what are the allegations of those who are living, those who did the killing. And in many situations, I am not able to do this because I just see the body already embalmed, sometimes examined, autopsied, with very little crime scene information. I don't have the clothes, I don't have the bullets, although some I have seen. In other words, I am not able to work with a team, which is how it should be. But in answer to your question, nanlaban ba sila o hindi, sometimes it is obvious that these people are restrained. So there are marks of restraint. What do you mean restrained, Dr. Fortune? They are cuffed. Okay? That's one. And this... Were they tortured first before they were killed? The word torture implies that they were made to suffer before they were killed. We don't necessarily use that in our final determination, but well, I have seen some with injuries that were apparently before they were killed, but this is a case very memorable to me, but not necessarily involving drugs. This was Mr. Randall Echanis. So, but the issue again of did they fight back, and therefore they had to be shot. That is very common statement of police. In fact, there seems to be a template how they had to fight back. But if you look at police procedures in other countries, the
police are not supposed to kill. And if they do, there should be a very science-oriented, objective, independent investigation, which doesn't happen here. Again, back to your question, did they fight back or not? I have seen some cases with apparent what we call defense-type injuries. Sometimes the bullet is still embedded here, or you have through and through gunshot wounds. I'm seeing that. I saw that in some of my autopsies and in some of the skeletal remains I am examining. But really, how do you determine what happened? It's totality of evidence, and unfortunately, many times I do not have access to that, Your Honor. Thank you very much, Senator Fortune. I think that, Mr. Chair, the others would have some questions. Thank you very much. Thank you, Chairman Abante. DSJJ would like to ask questions, and then we follow the list. First to interpolate is Congressman Rog Gutierrez. So before Congressman Gutierrez, DSJJ Suarez, you are recognized. With the indulgence of Congressman Gutierrez. Magandang hapon po, Ma'am Pilapil C. Paano po ba namin kayo pwedeng tawagin? Ano bang komportable sa inyo? Jed po, Your Honor. Okay lang po. Okay Good lang afternoon po din po. Tawagin po namin kayo, Jed. Opo. So, Jed, kamusta naman po kayo ngayon? Anong kalagayan nyo? Okay naman po ang pakiramdam ninyo? Sa tulong ng Panginoon po, Your Honor, okay naman po ako kahit wala po akong tulog. Kasi madaling araw po yung biyahe namin kanina. So, kanina nabanggit mo, kasalukuyang kang nakakulong. Yes, Your Honor. At ilang taon na po kayong nakakulong? Mag-20 na po by January 4 po. But you said that you might be able to be set free due to good conduct. Tama po ba yun? If God will permit, mapapasalamatan ko po yan. Well, definitely God is just. Thank you, Your Honor. So that's one thing that we can be sure of. So ano po ba ang kasong hinabla sa inyo? Section violation of